I am now the owner of the earth. Ako ang may-ari ng sanlibutan. Ako ang may-ari ng kaluluwa niyo. Ang mga pastor at leader ng relihiyon, mga taong may kakayahang baguhin ang takbo ng halalan at ang kanilang impluensya ay nagiging susi sa pagbuo ng kapalaran ng isang bansa. Kaakibat ng impluensya ay yaman at kapangyarihan. Pinakamayamang pastor sa Pilipinas. Yan ang ating aalamin. Number 1. Apollo Quiboloy. Sa paglipas ng mga taon, lumutang ang mga pangalan ng mga religious leader, kundi umangat upang maging mga makapangyarihang personalidad sa larangan ng politika at ekonomiya. At isa sa pinakasentro ng atensyon ngayon ay si Apollo Quiboloy, isang pastor na dating kilala lamang sa kanyang mga pangaral. Ngunit ngayon tampok sa mga balita dahil sa mga kasong kinakaharap niya sa Estados Unidos. Si Apollo Quiboloy ay isang iconic figure sa mundo ng relihiyon at telebisyon sa Pilipinas, na mula sa pagiging isang maliit na simbahan ay naging isang malawakang organisasyon na may mga miyembro sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang impluensya ni Quiboloy ay lumawak nang siya ay maging malapit na kaibigan ng dating Pangulo Rodrigo Duterte, at mula noon, ang kanyang pangalan ay naging kasing bigat ng mga pinuno ng Estado. Sa kabila ng kanyang mga pananalita tungkol sa kabanalan at moralidad, si Quiboloy ay kasalukuyang hinahabol ng mga otoridad sa Estados Unidos dahil sa mga kasong human trafficking, money laundering, at iba pang seryosong akusasyon. Ang kanyang mga ari-arian na kinabibilangan ng mga lupa, bahay, at mga sasakyang panglupa at panghimpapawid ay nagpapakita ng isang anyo ng yaman na bihira makita sa isang religious leader. Tinatayang nasa 100 milyong piso ang kanyang kayamanan, at marami sa kanyang mga tagasunod ay nananatiling tapat sa kanya sa kabila ng mga batikos at isyong kinakaharap niya. Ang tanong na umiikot ngayon ay, hanggang kailan magtatagal ang impluensya ni Quiboloy at ano ang magiging epekto ng kanyang pagkadapa sa larangan ng politika at relihiyon? Habang sinusubaybayan ng sambayanan ang bawat detalye ng kanyang kaso, ang kwento ni Quiboloy ay nagsisilbing paalala sa kung paano ang relihiyon ay maaaring maging daan hindi lamang sa kabanalan, kundi pati na rin sa hindi mapantayang kapangyarihan at kayamanan. Number 2. Glicerio June Santos Jr. Sa likod ng kilalang pangalan ng Iglesia ni Cristo ay ang isang tao na hindi ganoon kakilala sa labas ng kanilang komunidad, si Glicerio June Santos Jr. Bilang General Auditor ng INC at Presidente ng ilang Felix Manalo Foundations, si Santos ang tunay na nagpapatakbo ng organisasyon. Sa kabila ng pagiging low profile, si Santos ay kinikilala bilang pinakamakapangyarihang religious leader sa bansa. Ang kanyang yaman ay tinatayang higit pa sa inaasahan, at ang kanyang impluensya ay abot hanggang sa Malacanang. Hindi katakataka na sa tuwing may eleksyon, ang suporta ng INC ay palaging hinahanap-hanap ng mga politiko. Ang kanilang solid block voting ay isang sandata sa sinumang politiko na nagnanais manalo. At si Santos, bilang tagapamahala ng pondo ng simbahan, ay may kakayahang magdikta kung saan dadaloy ang suporta ng kanilang organisasyon. Sa kanyang mga kamay, ang yaman at impluensya ng INC ay nagiging sandata sa mundo ng politika. Number 3. Mariano Mike Velarde. Isa pang personalidad na hindi pwedeng balewalain ay si Mariano Mike Velarde, ang leader ng El Shaddai. Si Velarde ay bihirang makita sa media, ngunit ang kanyang yaman ay nagsasalita para sa kanyang impluensya. Tinatayang aabot sa higit 200 milyong piso ang kanyang kayamanan, at ang kanyang samahan ay nagkaroon ng napakalaking papel sa politika ng Pilipinas, partikular tuwing eleksyon. Ang kanyang mga pangaral ay hindi lamang tungkol sa espiritualidad, kundi pati na rin sa mga usaping politikal na madalas ay nagiging gabay ng kanyang mga tagasunod sa kanilang mga desisyon. Si Velarde ay may kakayahang magtipon ng libu-libong tao sa kanyang mga pagtitipon, at ang kanyang mga pahayag ay pinakikinggan hindi lamang ng mga miyembro ng El Shaddai, kundi pati na rin ng mga politiko na naghahanap ng suporta. Ang kanyang impluensya sa masa ay nagbigay daan sa kanyang organisasyon na maging isang makapangyarihang puwersa sa politika ng bansa. Number 4. Eduardo Eddie Villanueva. Si Eduardo Eddie Villanueva ay isang pastor na nangarap maging Pangulo ng Pilipinas. Bagaman hindi niya nakuha ang pinakamataas na posisyon sa bansa, ang kanyang impluensya ay hindi pa rin matatawaran. Bilang leader ng Jesus is Lord Church,
Si Villanueva ay may kakayahang magmobilisa ng malaking bilang ng mga tao at ang kanyang mga tagasunod ay nananatiling tapat sa kanyang mga aral at hikain. Sa kabila ng kanyang mga pagkatalo sa politika, ang kayamanan ni Villanueva ay tinatayang higit sa 200 milyong piso na nagpapakita na ang kanyang impluensya at yaman ay hindi basta-basta mababaliwala. Ang kanyang ambisyon at determinasyon ay patunay na ang relihiyon ay maaaring maging isang daan patungo sa kapangyarihan. Hindi lamang sa espiritual, kundi pati na rin sa politikal. Number 5, Cardinal Luis Antonio Tagle. Si Cardinal Luis Antonio Tagle ay walang dudang ang pinakamaimpluwensyang leader katoliko sa bansa. Bagaman mahirap tantiyahin ang kanyang yaman, ang kanyang impluwensya ay higit pa sa material na yaman. Bilang isa sa pinakamataas na pinuno ng simbahang katoliko, ang kanyang mga salita at desisyon ay sinusunod ng milyon-milyong katoliko sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Ang kanyang papel sa Vatican ay lalo pang nagpapatibay sa kanyang impluensya na nagpapakita na ang relihiyon ay may malalim na connection sa politika hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa buong mundo. Bo Sanchez. Si Bo Sanchez ay hindi lamang isang relihiyosong leader kundi isa ring best-selling author. Ang kanyang mga libro at programa sa telebisyon ay nagbigay sa kanya ng yaman na tinatayang aabot sa 30 milyong piso. Kilala siya sa kanyang mga aral tungkol sa pagiging matagumpay at ang kanyang impluensya ay umaabot sa mga tao na nagnanais mapabuti ang kanilang buhay sa espiritual at pinansyal. Ang mga religious leaders sa Pilipinas ay hindi lamang tagapagturo ng pananampalataya, kundi mga makapangyarihang nilalang na humuhubog sa direksyon ng bansa. Ang kanilang mga kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa yaman, kundi pati na rin sa impluensyang kanilang taglay. Mula kay Apollo Quiboloy, na ngayon nakaharap sa mga seryosong kaso, hanggang kay Glicerio June Santos Jr. na tahimik ngunit makapangyarihan, ang bawat isa sa kanila ay may malaking papel sa kalakaran ng politika at ekonomiya ng bansa. Ang kanilang presensya sa ating lipunan ay nagpapaalala na sa isang bansang malalim ang ugat ng pananampalataya, ang relihiyon ay isang puwersa na kayang baguhin ang takbo ng kasaysayan. Sa kanilang mga kamay, ang kapangyarihan ay nagiging isang sandata at ang kanilang mga aral ay nagiging pamantayan ng moralidad para sa milyon-milyong Pilipino. Ngunit kasabay ng kanilang kapangyarihan ay ang panganib ng pag-abuso, isang paalala na kahit ang pinakamakadiyos na nilalang ay hindi ligtas sa tukso ng kayamanan at impluensya. Sa huli, ang tanong ay nananatili, paano natin haharapin ang patuloy na pagtaas ng kapangyarihan ng mga leader na ito? At paano natin titiyakin na ang kanilang impluensya ay gagamitin para sa kabutihan ng lahat at hindi para sa pansariling interes lamang? Sa harap ng mga ito, ang sambayanang Pilipino ay dapat maging mapanuri at mapagbantay. Sapagkat ang kapangyarihan, gaano man ito kalalim, ay nararapat lamang sa mga taong tunay na may malasakit sa bayan at sa Diyos. Ikaw, ano ang pahayag mo tungkol sa mga mapang-abusong paggamit ng kapangyarihan? Ikomento mo naman ito sa ibaba, paki-like ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.